saksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Ang mga babae ay isinilang na mahina. Kayan-kayanan ng mga kalalakihan. Walang kalaban-laban ang isang babae sa lakas ng lalaki. Kahit pa nasa panganib na ang kanyang buhay. At kahit siya'y maging biktima pa ng karumaldumal na pagpaslang, bunga ng malagim na katotohanan ito, katakataka kayang may babaeng lumuha sa dilim. Panaginip. Nanaginip na naman ako ng nakakakilabot. Habang nagtatagal, lalong nagiging madalas ang nakakakilabot na panaginip ko. Ayaw akong lubayan. Halos gabi-gabi nananaginip ako. Binabangungot ako. Ayaw akong patahimikin. Inuusig ako. Inuusig ng aking asawa na matagal ng patay. Nay? Sumigaw na naman po si Sir Gaston. Oo. Narinig ko rin, Beth. Baka nakatulog na naman po siya sa kanyang kwarto. Malamang yun. Kasi nitong nakaraang araw, lalo kapag gabi na, tuwing makakatulog si Sir Gaston, nagigising siya sumisigaw sa takot. Dahil napanaginipan niya ang kanyang asawa na matagal nang patay. Nakakaawa naman po ang ating amo. Kaya nga hindi natin siya maiwan eh. Kahit nakakatakot, manilbihan dito sa kanyang malaking bahay. Kasi nga po, matagal na rin kayong kasambahay dito. At mabait naman si Sir Gaston.
Hindi nga niya ako pinalayas kahit nagkaanak ako sa pagkadalaga. At pumayag siyang isama kita sa paninilbihan ko sa kanya. Dito na nga po ako nagdalaga. Pareho tayo naaawa sa ating amo. Kaya nga po kapag naririnig natin siyang sumisigaw, gusto natin siyang puntahan, tamayan, alamin kung paano natin siya matutulungan. Kaso nga, hindi naman natin magawa. Kasi nga po, ayaw ni Sir Gaston na damayan natin siya. Ay, oo. Nung minsan nagtanong tayo sa kanya kung bakit siya sumigaw, kung ano ba ang problema niya, o hindi ba, nagalit pa siya sa atin. Wag daw po natin siyang pakialaman. At wala raw tayong maitutulong sa kanya. Kahit matagal na po niya tayong kasambahay, parang nangingilag siya sa atin. Ay, oo. Lalo sa ibang tao. Kasi mula nung mamatay ang kanyang asawa, ayaw niya makipag-usap. Kahit na nga sa kamag-anak niya. Pero, Nay, ano nga po kayang problema ni Sir Gaston? Bakit po kaya madalas siyang magising na sumisigaw sa takot? At bakit parang takot na takot po siyang mapanaginipan ng asawa niyang matagal nang patay? Amir, nawili tayo sa pangangaso sa gubat na to ah. Oo nga, Elmer. Nakakawilit, nakakalibang kasi ang pangangaso ng usat baboy mo. Wala naman tayong nahuli. Tsaka ginabi na tayo rito. Bali ba dadalawa lang tayo kasi ayaw sumama sa atin ng iba nating mga kaibigan. Ang problema, nagkaligaw-ligaw tayo kasi inabot na tayo ng dilim. Buti na lang, maliwanag ang buwan. Kaya nakikita natin ang ating dinaraanan. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad. Oh, makikita rin natin ang tamang daan para makalabas sa gubat na ito. Pwede naman tayo magpalipas ng gabi rito eh. Basta meron tayong bahay na matutuluyan at mapagpapahingahan. Oo nga. Kaya lang, may makita kaya tayong bahay rito sa gubat? Aba, Bakit ka uminto sa paglalakad, Ramir? Elmer, may babae sa di kalayuan sa atin. Babae? Saan? Ayun o. Ha? Oo nga. May babae sa gubat na to. Babaeng lumuluha sa dilim. Miss? Huwag kang matakot sa amin, miss. Hindi kami masamang tao. Magkaibigan kami na inabot ng dilim sa pangangaso. Ako si Elmer. At itong kasama ko naman si Ramir. Nagkaligaw-ligaw kami kaya hindi kami makalabas dito sa gubat na ito. Hindi ako natatakot sa inyo. Bakit ka nasa gubat na to? At bakit ka umiyak sa dilim? May masamang nangyari ba sa'yo? May maitutulong ba kami sa'yo? Sabihin mo at nakahanda kaming tulungan ka. Ako ang may maitutulong sa inyo. May ituturo ako sa inyong bahay na pwede niyong matuluyan. Miss? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ay, Sir Gaston? Narito pala kayo sa kitchen. Nauhaw ako kaya lumabas ako sa aking kwarto, Leoncia. Sana po nag-utos na lamang kayo sa akin. O kaya kay Beth. Para isa lang mo sa amin ang anak ko o magdala sa inyong kwarto na inyong maiinom. Kung kaya ko rin lang gawin, hindi ko na iutos sa inyo mag-ina. Sa lahat naman po ng oras, narito kami ng anak ko para pagsilbihan po kayo. Alam ko. At tulungan po kayo. Ano man ang problema nyo? Alam ko, nagmamalasakit kayo ng anak mo sa akin. Parang kamag-anak na po ang turing namin sa inyo, sir. Parang kamag-anak ko na rin ang turing ko sa inyo mag-ina. Kaya nga po, handa kaming tulungan kayo. Malaman lang po namin kung ano ba ang inyong problema. Wala akong problema sa aking negosyo, Leoncia. Maayos ang takbo ng negosyo ko kahit narito lamang ako sa bahay. Bakit po? Bakit may mga gaming
Narinig yung sumisigaw ako. Ay, opo. Ayaw akong patahimikin ang yumao kong asawa. Halos gabi-gabi, tuwing makakatulog ako, napapanaginipan ko siya. Papatayin ako ng yumao kong asawa. Miss, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Dito na tayo. Ang sabi ko, anong yung pangalan? Ayun yung bahay na sinasabi ko sa inyo na pwede niyong tuluyan. Ha? May malaking bahay pala sa paanan ng bundok, Ramir. Oo nga, Elmer. Mabuti na lamang. Nakita tayo at nasamahan dito. Elmer? Bakit, Ramir? Ang babaeng nakita natin kaninang lumuluha sa dilim at nagsama sa atin sa lugar na ito. Nasaan siya? Iyon ang labis na pinagtataka ko. Nasa tabi lamang natin siya bago tayo lumingon sa itinuro niyang bahay. Paglinga ko sa kanya, wala na eh. Oo nga. Nasaan ang babae niyo na nakita nating lumuluha sa dilim? Ano pong kailangan nila? Miss, inabot kami magkaibigan ng dilim sa pangangaso sa gubat. Naghahanap kami ng bahay na matutuluyan at mapagpapalipasan sana ng magdamag. Baka maaari kami makatuloy sa bahay na ito. Ay, hindi po maaari. Hindi maaari. Ayaw po ng amo ko na may ibang taong makituloy sa kanyang bahay. Lalo na kapag gabi. Pero miss... Pasensya na po. Makakaalis na po kayo. Ano, Leoncia? May dalawang lalaking gustong makituloy at magpalipas ng magdamag dito sa bahay. Yun po, Sir Gaston, ang itinawag sa cellphone ko ng anak kong si Beth. Sabi ko po sa anak ko, paalisin na ganyan yung dalawang lalaking kausap niya sa gate na inabot daw po ng gabi sa pangangaso sa gubat. Bakit pinaalis mo agad ang mga lalaki yon? Hindi po ba ayaw niyo pong may ibang tao makituloy dito sa inyong bahay? Noon yun. Hindi na ngayon. Ho? Hindi na po ngayon, Sir Gaston? Hindi na, Leoncia. Sabihin mo sa anak mo, patuloyin ang dalawang lalaki rito sa bahay at estimahin natin sila bilang mga panauhin. Tuloy daw po kayo. Salamat, Miss. Maupo po muna kayo dito sa sala. Tatawagin ko po ang amo ko. Ramir, mabuti na lang pinatuloy din tayo sa bahay na to. Bakit kaya biglang nagbagong isip ng maid? Hindi yan ang nasa isip ko, Elmer. Iba eh. Anong... Ang nakita nating babaeng lumuluwa sa dilim na nagturo sa atin sa bahay na ito. Sino kaya siya? At bakit siya lumuluha sa dilim? Magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Sir Gaston po ang pangalan ng amo ko. Ben, tulungan mo lang yung ina sa kusina. Opo, Sir Gaston. Maiwan ko na po kayo. Maupo kayo. Maraming salamat po, Sir Gaston. Salamat po at pumayag kayong tumuloy kami rito sa bahay nyo. Maliit na bagay lang yan. Sabi ho ng kasambahay nyo, hindi raw kayo nagpapatuloy ng ibang tao rito sa inyong bahay. Dati yun. Pero kung hindi ko kayo patutuloyin, wala kayong ibang matutuluyan sa lugar na ito. Malayo-layo pa naman ang highway dito. Tsaka hindi ho namin kabisado ang pasikot-sikot sa gubat. Makikitulog lang po kami ng magdamag. At aalis rin po kami bukas ng umaga. Magpapahanda ako ng isang kwarto para sa inyo. At ang hapunan, ating mapagsasalu-saluan. Nakakaya naman po yata na makikain pa kami rito. Wala kayong anumang aalalahanin.
Mukha naman kayong mabubuting tao. Kaya ipalagay ninyo ang inyong loob rito. Nay, nagtataka po ako kay Sir Gaston. Ay, pareho tayo, Beth. Inutusan pa niya tayo magluto ng pagkain para sa ating mga panauhin. Sarapan mo na lang yung pagluluto niyang ulam, ha? Opo. Dati, ayaw na ayaw po niyang may ibang taong makakapasok dito sa kanyang bahay. Nakagalitan na nga niya tayo minsan wala siya rito sa bahay. Oo. Kasi pinatuloy natin yung isa matandang babae na nahilo sa paglalakad. Na pinainom natin ng tubig para mahimasmasan. Nag-iingat daw po kasi si Sir Gaston na maging biktima tayo ng panlilinlang at pagsasamantala ng ibang taong manluloko. Sa bagay, ay katwiran naman siyang pag-ingatin tayo. At huwag basta magtiwala sa hindi naman natin lubos na kilala. Dahil sa panahon po ngayon, may ibang tao na nanlilinlang ng kanilang kapwa. At pumapatay pa para makapagnakaw. Nay, ano po sa tingin niyo yung dalawang lalaki na pinatuloy ni Sir Gaston? Ako nga, mukha naman silang mababait. Hindi kaya sila masasamang tao? Okay tong kwarto na inilaan sa atin ni Sir Gaston, ah. Ano, Ramir? Ang lambot ng kama at ang linis ng mga unan at kumot. Oo nga. Mukha namang mabait si Sir Gaston. Silaluhan pa tayo sa hapunan. Siguradong magiging masarap at maimbing ang tulog natin dito. Elmer, napansin ko lang sa kanya habang kasalo natin sa pagkain. Parang malungkot siya. May mga oras na halatang nag-iisip siya ng malalim. Ikaw rin naman. Napapansin ko may oras na parang nag-iisip ka ng malalim, no? May gumugulo kasi sa isip ko eh. Sino? Yung babaeng nakita natin sa gubat na nagturo sa atin sa bahay na ito pero hindi natin nakilala. Siyang gumugulo sa isip ko. Sa pagod namin ni Elmer sa pangaso kanina sa gubat, madali siyang nakatulog. So, samantalang ako, hindi ako dalawin ng antok. Hindi mapura sa isip kong babaeng nakita namin ni Elmer sa gubat. Ang babaeng lumuluha sa dilim. Kahit gabi, sa tama ng liwanag ng buwan sa kanyang mukha na luhaan, bakas na bakas ang kanyang kagandahan. Hindi ako natatakot sa inyo. Bakit ka nasa gubat na ito? At bakit ka umiiyak sa dilim? May masama bang nangyari sa'yo? May maitutulong ba kami sa'yo? Sabihin mo at nakahanda kaming tulungan ka. Ako ang may maitutulong sa inyo. May maituturo ako sa inyong bahay na inyong matutuluyan. Miss, Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Nang tanungin ko ang babaeng yun kung anong pangalan niya, hindi siya sumagot. At hindi rin niya nasagot ang mga tanong namin sa kanya ni Elmer. Kung bakit siya nasa gubat at kung bakit siya lumuluha sa dilim. Isang malaking palaisipan sa akin ng babaeng yun. Pero kahit isa siyang misteryosa, humahanga ako sa ganda niya. Sana makita ko ulit siya. Nay, bakit di pa kayo mahiga? Mauna ka nang matulog, Beth. Ano pa po bang iniisip nyo? Tapos na po natin ang lahat ng ating mga trabaho sa araw nito. Hindi ang mga gawain natin na nasa isip ko. Nahugasan na rin po natin ang mga pinagkainan natin kaninang hapunan. Oh, Beth! Beth! Ano po ba tinatanong sa labas ng bintana? Ano? Ba't ba lahat natigilan, Nay? Tingnan mo. Tingnan mo, Sardin. Sa harap ng bahay. Sa hardin po? Nariyan na naman siya. Sino pong siya? Yung babae. Babae po? Oo, Beth.
Ang babae na ilang gabi ko nang nakikita tuwing kakagat ang dilim. Ang babaeng lumuluha sa dilim. Hindi rin ako makatulog. Lalabas muna ako sa kwarto. Pupunta muna ako sa banyo. Mapapadaan pala ako sa kwarto ni Sir Gaston. Aba, ano yun? May lalaking umiyak sa kwarto ni Sir Gaston? Hindi ako maaaring magkamali eh. Posisyon ang may-ari nitong bahay. Bakit umiiyak si Sir Gaston? Bakit? Nay? Hoy, bakit binuksan mo pa ng husto ang bintana, Bet? Para makita ko pong mabuti yung itinuro niya sa akin sa labas ng bahay. Ang babae sa hardin. Ang babaeng lumuluha sa dilim. Ilang gabi ko na siya nakikita, anak. Ilang gabi na po? Oo. Bakit? Ngayon ko lang sinabi sa'yo. Oo. Para hindi ka matakot. Bakit naman po ako matatakot sa babaeng yun? Kasi ng mga unang gabi na nakita ko siya, lumabas ako ng bahay. Pero paglapit ko sa hardin, hindi ko na siya makita. Bigla na siyang nawala. Sino po kaya ang babaeng yun, Nay? Hindi naman natin siya mamukhaan eh. Kahit maliwanag ang buwan. Dahil madilim sa kanyang kinauupan sa hardin. Bakit kaya siya nagpapakita kong gabi? Bakit po kaya lumuluha ang babaeng yun sa dilim? Kung hindi huminto sa pag-iyak kanina si Sir Gaston, bago ko nagtungo sa banyo, kakatok ako sa kanyang kwarto para malaman ko kung bakit siya umiiyak. Baka may nararamdaman siyang hindi maganda. Baka kailangan niya ng tulong. Pero, ngayon ko lang napansin ang malaking kwadro na nasa sala. Ang mukha ng babaeng nasa larawan sa kwadro. Parang pamilyar sa akin ah. Lalapit pa ako sa larawang nasa kwadro dito sa sala para makita kung mabuting nasa larawan. Hindi ako maaaring magkamali. Ang malaking larawang nasa kwadro dito sa sala. Siyang babaeng nakita namin ni Elmer sa gubat. Ang babaeng lumuluha sa dilim. Hindi malalagay sa kwadro sa sala ng malaking bahay na itong larawan ng mukha ng babaeng yun. Nakita namin ni Elmer sa gubat. Ang babaeng lumuluha sa dilim. Kung hindi siya kilala sa bahay na ito. O kung hindi siya nakatira rito. Ramir? Aling Leoncia, ginulat niyo naman ako. Alam mo na pala ang pangalan ko. Sinabi ho sa akin ni Sir Gaston. Kay Bet ko naman nalaman ang pangalan mo. Dahil nagpakilala na kayo ng kasama mo sa Elmer sa aking anak. Ayon ho sa amo nyo, dalawa lang daw kayong kasambahay niya sa bahay na ito. Kayo at ang anak niyong dalaga. Dalaga pa ako. Nagsisilbi na ako sa pamilya ni Sir Gaston. Hanggang sa nagkaasawa siya at isa-isang magkakasunod na yumao sa mabigat na karamdaman ng kanyang mga magulang. Kaya napag-isa siya sa buhay. Ang asawa ho ng inyong among lalaki. Bata pa si Sir Gaston nang siya mabyudo. Nagkasakit din ho ba ng malubhang amo niyong babae? Hindi. Ano hong ikinamatay ng asawa ni Sir Gaston? Yan ang isa sa pinakaayaw ng amo kong lalaki na marinig na pinag-uusapan ng kahit sino. Baka ayaw ho niyang manariwang kirot ng pagkawala ng kanyang asawa. Malamang. Sige na. Magbalik ka na sa kwarto niyo, Ramir. Babalik na rin ako sa kwarto namin mag-ina. Teka ho, Aling Leoncia. Bakit?
Sino ang magandang babaeng nasa larawan sa malaking kwadro sa sala? Wala akong karapatan sabihin sa iyo kung sino siya. Aling Leonsa. Sige na, matulog na tayo. Sandali ho. Aling Leonsa. Oh. Tulog na tayo, Bet. Nay, bakit daw po gusto malaman ni Ramir kung sino yung babaeng nasa kwadro doon sa sala? Hindi ko na inalam. Tinalikuran ko na nga eh. Mausisa po palang lalaking yun. Eh kahit naman paulit-ulit niya ako usisain, hindi niya malalaman kung sino yung babaeng nasa kwadro sa sala. Dahil nga mahigpit ang bilin sa atin ni Sir Gaston na huwag tayong babanggit kahit kanino ng tungkol sa babaeng nasa larawan sa sala. Alam ko po, Nay. Kaya mag-iingat ka, Bet. Baka kapag ikaw ang natanong tungkol sa larawang nasa sala, madulas siyang dila mo. Di po. Dapat, sundin natin ang bilin ng ating amo anak para hindi tayo mapasama. Kabisado ko si Sir Gaston. Ayaw niyang siya'y sinusway at masama siya magalit. Oh, ito si Albert. Saksakan ng himbing kong matulog. Kaninang lumabas ako ng kwarto hanggang sa nagbalik na ako rito. Naihimbing pa rin siya. Aba, parang may tao sa labas ng bahay. Titingnan ko nga sa may bintana. Oh, may tao sa labas ng bahay. Nasa madilim na bahagi ng hardin. Ang babaeng nakita namin ni Elmer sa gubat. Nasa hardin siya. Nasa bakuran ng malaking bahay ang babaeng lumuluha sa dilim. Ramir, Elmer, gising ka na pala. nagising ako sa biglang pagbukas mo ng pinto. Saan ka pupunta? Wala. Lalabas ka ba ng kwarto nang wala ka pupuntahan? Magsisiar ako. Oo, tama. Pupunta ako sa banyo. Tawag na kalikasan. Sama ka? Hindi na. Sige, ipagpatuloy mo na pagtulog mo. Hindi ko na isasama si Elmer. Baka istorbo lang siya. Kailangan magmadali ako palabas ng bahay para maabutan ko at makausap at makilalang babaeng lumuluha sa dilim. Hello, Leoncia. Sir Gaston, pasensya na po na istorbo ko yata ang pagtulog niyo. Hindi. Hindi pa ako nakakatulog. Mabuti naman po kung ganon. Bakit ka tumawag? Namalayan ko po kasi yung isa sa dalawang lalaking panauwi natin. Lumabas po ng bahay. Si Albert. Si Ramir po. Kanina po nakita ko na siya lumabas ng kanilang kwarto. Tinanong po niya ako kung sino yung nasa larawan sa malaking kwadro sa sala. Anong sabi mo sa kanya? Kaya po ng bilin niyo. Wala naman po ako pinagtapat kung sino yung nasa larawan sa sala. Tama ang ginawa mo. Di ko po alam kung bakit lumabas po ngayon ng bahay si Ramir. Matulog ka na, Leoncia. Sir Gaston? Ako nang bahala kay Ramir. Sana maabutan ko sa labas ang babaeng yun. Ang babaeng narito lamang sa hardin kanina, wala na. Nasaan na siya? Saan siya nagpunta? Ramir? Ang babaeng lumuluha sa dilim. Alam mo ang pangalan ko?
Narinig ko sa gubat ang tawag sa iyo ng kasama mo. Kilala mo na pala ako. Ikaw, anong iyong pangalan? Almira. Almira? Nay, Oh, Beth. Gising ka pa pala. nakatulog na po ako kanina. Nagising po ako na mamalayan kung kausap niyo sa cellphone si Sir Gaston. Beth, ipinaalam ko sa amo natin na nakita kong lumabas sa malaking bahay. Ang isa sa 2 panauhin natin. Bakit niyo po binuksan ang bintana? Aalamin ko kung saan nagpunta si Ramir. Huwag sanang magagalit. Pero, pwede ba akong magtanong sa'yo? Nay, ayun po oh, si Ramir sa hardin sa harap ng bahay. Abay, oo nga. Ramir, kinakausap siya. Bakit ka lumuluha sa dilim? Ay, ano po kaya nangyayari kay Ramil? Abay, hindi ko alam, anak. Nagsasalita siya sa hardin na parang meron siyang kinakausap. Pero nag-iisa naman siya. Nagsasalita si Ramir na walang kausap. Nababaliw ba siya? Almira, huwag ka sanang matakot sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, Ramir. Dahil mukha ka namang mabuting tao. Gusto ko lang malaman kung may problema ka. Para kung sakali, matulungan kita. Salamat na lang sa pagmamalasakit mo sa akin. Salamat na lang. Wala kang maitutulong sa akin. Bakit wala? Teka, Almira. Bakit lumayo ka sa akin? Bakit ka nagpunta sa dilim? Bakit, Almira? Bakit lumuluha ka sa dilim? Bakit? Almira, huwag ka lumayo sa akin. Almira. Huwag mo na ako lapitan, Ramir. Gusto lamang kitang makausap para matulungan. Kailangan ko ng tulong. Pero hindi ikaw ang makakatulong sa akin. Hindi ikaw. Magtiwala ka sa akin. Magtapat ka sa akin ang iyong problema. At gagawin ko lahat para matulungan ka. Diyan ka na. Sandali, Almira. Huwag mo ko layuan. Almira. Almira! Ano kaya nangyayari kay Ramir? Almira! Almira, nasan ka? Almira! Ramir, Elmer? sino Almira ang tinatawag mo? Ang hinaharap mo rito sa hardin. Ang babaeng nakita natin sa gubat na lumuluha. Hindi kita maintindihan. Kanina lamang kausap ko siya. Sabi mo pupunta ka sa CR kaya lumabas ka sa kwarto. Lumabas ako ng bahay dahil nakita ko si Almira. At nakausap mo rito sa hardin ang babaeng nakita natin sa gubat na lumaluha sa dilim. Oo. Kaya nga nalaman kong kanyang pangalan. Guni-guni mo lang yun, Ramir. Hindi. Humanga ka kasi sa babaeng nakita natin sa gubat. Oo, totoo. Humanga ako sa ganda niya. Kaya hindi na siya naalis sa isip ko mula nang siya aking makita. Kaya akala mo, nakita mo siya at nakausap. Totoo nakita ko, nakausap ko si Almira. Ramir, lumabas ako ng bahay dahil nakita ko mula sa bintana ng kwarto na may kinakausap ka rito sa hardin. Si Almira nga ang kausap ko. Wala nga akong nakitang kausap mo rito kanina. Kaya nagtataka ako sa iyo eh. Nagsasalita ka ng walang kausap. Patutunayan ko siya yung nakita at nakausap ko si Almira. O siya, magbalik na tayo sa kwarto para Hanapin ko si Almira. Teka, Ramir! Ramir! Kanina lamang kausap ko si Almira. Bakit hindi ko na siya makita? Nasaan siya? Teka. May gumalaw sa likod ng puno. Almira, ikaw ba yan? Almira? Ramir, Sir Gaston? Kayo palang nasa likod ng puno. nakita kong lumabas ka ng bahay. Kaya sinundan kita. Pasensya na ho. Bakit narito ka sa hardin? May hinahanap po ako. Si Almira.
kilala niyo ho si Almira? Kilalang kilala ko siya. Bakit mo siya hinahanap? Nagkausap po kami kanina. O sir, bakit ho kayo napailing? May kailangan kang malaman, Ramir. Tungkol kay Almira. Ano ho yun, Sir Gaston? Ano ho nalalaman niyo tungkol kay Almira? Ano ho? Beth, naniniwala ako na totoong may kinakausap si Ramir sa labas ng bahay. Pero nakita po natin dito sa bintana ng kwarto, inay. Nag-iisa si Ramir sa hagdan. May kinakausap siya na hindi natin nakikita. Paano po mangyayari yun? May nangyayaring kababalaghan dito sa malaking bahay. Kababalaghan po? Nay! Nay! Tingnan niyo po sa labas ng bintana. May babae na naman sa hardin. Nakikita ko ang tinuturo mo, Beth. Ayun po siya sa dilim mo. Umiiyak na naman po siya. Sino kaya siya? Palagay ko, alam ko na kung sino siya. Sino, Nay? Sino po ang babaeng yun na lumuluha sa dilim? Sino po siya? Nay, hindi ko kayo maintindihan. Sumunod ka lang sa akin, Beth. Bakit po tayo lumabas ng bahay? Bakit tayo nagpunta dito sa hardin? May kakausapin tayo. Kaya lang ay nawala siya. Kanina lang narito siya sa dilim. Sinong kakausapin natin, Nay? Si Almira. Si Almira po? Nay! Oo. Naririnig ko, Beth. May babae na naman po umiiyak sa dilim. Naririnig natin ang kanyang pag-iyak. Pero hindi natin siya nakikita. Halika anak. Nay, saan tayo pupunta? Kakausapin natin si Almira. Paano natin makakausap si Almira? Almira? Nasaan ka? Magpakita ka sa amin. Almira! Almira! Nay, imposible ang sinasabi ninyo. Hindi po maaaring mangyari na si Almira ang babaeng lumuluha sa dilim. Nay, hindi ko kayo maintindihan. Papaliwanag ko sa iyo ang lahat, Beth. Aling Leoncia. Beth, Oh, Elmer. Narito ka pala sa sala. hinihintay ko ang kaibigan ko si Ramir eh. Nagtataka na ako kasi ako sa kanya. May hinahanap siya sa labas ng bahay na nakakausap raw niya. Almira raw ho yung pangalan. Almira? Diyos ko, Nay. Mamaya na tayo mag-usap. Sige na. Huwag ka nang pumasok sa kwarto. Mag-uusap muna kami sandali ni Elmer. Sige, Nay. Andyan po muna kayo. Aling Leoncia. Elmer, may dapat kayong malaman ni Ramir. Ano po ang dapat naming malaman ng kaibigan ko? May multo sa bahay na ito. Multo? Dito na lamang tayo mag-usap sa hardin, Ramir. Sir Gaston, gusto ko na hong marinig ang sasabihin niyo tungkol kay Almira. Ipaalam ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman tungkol kay Almira. Nakatira ho ba siya sa bahay na ito? Dati, Dati ho. 40 taon nang nakararaan. Payapa at maligayang nakatira sa bahay na ito si Almira. Kapiling ang kanyang asawa na kasing gulang niya. May asawa na ho si Almira? Oo, Ramir. At ang asawa ni Almira, ang asawa niya, ang pumatay sa kanya. Ano ho? Sir Gaston,
Hindi ho totoong sinasabi niyo. Totoo, Ramir. Hindi ho maaaring mangyari na patay na si Almira. Maniwala ka sa akin. Paano ho ako maniniwala sa inyo? Buhay ho si Almira, buhay na buhay. Nakita ko pa siya nakausap. Imahinasyon mo lang yun. Hindi ho. Huminahon ka, Ramir. Para maunawaan mo, ipagtatapat ko na ang lihim ko. Mayroon ho kayong lihim? Meron. Isang malagim na lihim na matagal ko nang itinatagot kinikimkim. Isang kahindik-hindik na pangyayari. Hindi ko akalain magaganap. Malagim hong pangyayari? Dating maligayang pagsasama namin ng aking asawa. Pero naghinala akong meron siyang ibang lalaking karelasyon. Kaya inusig ko siya. At pilit ko siyang pinaamin kung sinong lalaking katawang niya sa pagtataksil sa akin. Para mapilitan siya magtapat sa akin. Sinakal ko siya. Sa galit ko, hindi ko namalayang napahigpit ang pagpiga ko sa leeg niya. Hanggang napalungay-ngay siya at wala nang hininga. Napatay niyo ho ang inyong asawa? Oo, Ramir. Ang masaklap pa, nanantad sa akin ang lalaking pinaghihinalaan kong karelasyon ng asawa ko ay may pusong babae. Kaya hindi kailanman maaari makipagrelasyon sa kahit na sinong babae. Nagkamali ako sa nagawa kong pagpatay sa aking asawa. Pero ayoko mabilanggo. Kaya pinalitaw kong pinasok kami ng magnanakaw at ibang taong pumatay sa aking asawa. Hindi ako nabilanggo dahil ginamit ko ang aking salapi at impluensya. Hindi ako naparusahan ng batas. Pero hindi ako nakaligtas sa pag-uusig ng aking konsensya. Sir Gaston. Ilang gabi na ako hindi pinatatahimik ng aking asawa. Napapaniginipan ko siya. Inuusig niya ako sa ginawa kong pagpatay sa kanya. At pinagtangka niya akong pagigantihan. Patayin na halos magpabaliw sa akin. Ang inyong asawa hong napatay niyo, siya ho bang ina ni Almira? Hindi. Sino ho ang... Sino ang aking asawa? Si Almira. Ano ho, Aling Leoncia? Asawa ho ni Sir Gaston ang nasa larawan sa kwadrong narito sa sala? Oo, Elmer. Ang babaeng nasa larawan ay si Almira. Siya ang asawa ng aking among lalaki. Paano po nangyari yun? Matanda na ho si Sir Gaston. 65 anyos na siya. At batang-bata pa ho si Almira. Magkasing gulang lamang sila nung sila'y maging mag-asawa. At ang larawan ni Almira ay noong pang 25 taong gulang pa lamang siya bago siya namatay. Patay na ho ang asawa ni Sir Gaston? Oo. At ang asawa ng amo ko, si Almira, siya ang sinasabi ko sa iyong nagmumulto sa bahay na ito. Sir Gaston. Nagsisisi ako, Ramir. Pinagsisisihan ko ang nagawa kong pagpatay sa aking asawa. Pero hindi niya ako mapatawad. Gusto niya akong paghigantihan sa ginawa kong pagpatay sa kanya. Gaston.
may nabubong puting hugis ng babae sa tabi natin. Yan na. Elmira! Ramira, ang multo ng aking asawa, ang multo ni Almira, papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Huwag ka pumaginta sa amin, Gaston, Ramiro. Huwag kang magiganti sa iyong asawa. Wala akong planong magiganti sa kanya. Napatay kita, Almira. Nagkamali ako ng paratangan kita. Mabuti. Inamin mo nagkamali. At pinagsisisihan kong nagawa kong pagpatay sa iyo. Patunayan niya. Patawad. Oh, patawad, Almira. Huwag kang lumuhod, Gaston. Patawarin mo ako. Yan lang ang hinihintay ko na marinig sa iyo. Kaya hindi ako matahimik. Kaya ako nagbabalik. Sa matagal na panahon naging matigas ang iyong puso. Inilihim mo ang iyong pagkakasala. Tinakasan mo ang batas. Kaya hindi nagkaroon ng hustisya ang aking pagkamatay. Kaya hindi ako nagkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay. At kaya hindi kita patawan. Kaya inuusip ka ng iyong panaginip mo. Paano kita mapapatawan kung hindi ka humihingi ng kapatawaran? Almira. Ngayong nagsisi ka na sa iyong kasalanan at humingi ka na sa akin ng tawad, patatawarin na kita. Salamat. Maraming salamat, Almira. Elmer, tingnan mo sa labas ng bahay. Oh. Nakikita ko, Aling Leoncia. Almira, itutuwid ko ang aking nagawang pagkakamali. Magkatabi sa hardin si Ramir at Sir Gaston. Parang may kinakausap sila. Pero wala naman tayo nakikitang ibang tao sa hardin, maliban sa kanila. Almira. Aling Leoncia. Malamang Elmer, ang kinakausap ng amo ko at ni Ramir sa hardin na hindi natin nakikita ay ang multo ni Almira. Almira. Salamat at hindi ka natakot sa akin, Ramir. Hindi ako kailanman matatakot sa iyo. Pinagbigyan mo ang pakiusap ko. Mag-ausap tayo ng sarilinan. Gusto kong malinawan ang lahat. Alam mo na ang mga nangyari sa malaking bahay. Ito yun nung nabubuhay pa ako. Ngayon naintindihan ko na kung bakit ka lumuluha sa dilim. Hindi ko maiwasan na hindi mapaluwa dahil sa sinapit kong trahedya. Naintindihan kita. Wala akong ginawang kasalanan. Pero tinapos agad ni Gaston ang aking buhay dahil sa kanyang maling hinala. Salamat. Pinatawad mo ng iyong asawa. Pinatawad ko na nga siya. Pero dapat pa rin niyang pagdusahan ang kanyang ginawang pagpatay sa akin. Almira. Kaya tulungan mo ko, Ramir. Dahil kapag hindi nagkaroon ng hustisya ang aking pagkamatay, hindi ako magkakaroon ng ganap na katahimikan sa kabilang buhay. Hindi. Kailanman. Aling Leoncia, Beth, naunawaan niyo ba ako? Opo, Sir Gaston. Naiintindihan po namin kayo. Napamahal na sa akin ang malaking bahay na ito. Minana ko pa sa aking yumaong mga magulang. Napamahal na rin po ito sa aming mag-ina. Kaya ipinababahala ko ito sa inyo. Kayo na ang bahala rito kapag wala na ako. Susundin po namin kayo.
Umasa po kayo. Hindi po namin ito pababayaan. Aalis po kayo, Sir Gaston? Pagsikat ng araw, bukas, lalakad ako. Pupunta ako sa presinto. Isusuko ko ang aking sarili sa mga otoridad. Sir Gaston? Gagawin ko ang dapat kong gawin. Haharapin ko ang parusa sa nagawa kong pagkakasala para magkaroon na ng katahimikan ang kaluluwa ng aking asawa. Ramir, tama lamang na ipinagdasal natin ang kaluluwa ni Almira. Oo, kaya niyaya kitang dumaan muna tayo dito sa simbahan bago umuwi. Para magkaroon na siya ng katahimikan sa kabilang buhay. Tiyak na matatahimik na si Almira saan man siya naroon dahil nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay niya. Sumuko na sa mga otoridad ang kanyang asawa. Kaya mula ngayon, wala nang magmumulto sa malaking bahay ni Sir Gaston. Nangihinayang lamang ako, Elmer. Ramir. Huli na nang makilala ko si Almira. Huling-huli na nang makilala kong babaeng natutuhan kong ibigin. Ang babaeng lumuluha sa dilim. Isang malagim at karumaldumal na krimen ay maaaring maitago ng isang kriminal sa mahabang panahon at maging ang parusa sa nagawang krimen ay maaaring matakasan dahil sa paggamit ng impluensya, salapi at kapangyarihan. Subalit ang pag-uusig ng sariling buti kailanman hindi habang buhay na matatakasan.